Hello world, it's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan natin yung import scanner using Java. Okay, so ano ba tong import scanner? So ito guys yung ginagamit natin kapag ang ating program ay merong user input or gusto natin na magkaroon ng user input. Ano ba yung user input guys? Kunyari yung mga data na galing sa user. For example, may program ka na nakalagay, enter your password, enter your name, mga ganun, may user input. Okay, so without further ado, open na natin yung ating code editor. So as you can see guys, ito na yung boilerplate ko sa Java and ito na rin yung ating topic, import scanner. Now, paliwanag natin, ano ba tong import scanner? So, kung magamit tayo ng import scanner guys, ito yung kadalasan na nakikita natin na mini-mention, yung import java.util.scanner. Ayan. Then, end of the statement. So, anong ginagawa nito guys? Nilalagay natin to sa ibabaw. Dito, sa ibabaw ng ating boilerplate. Yan. Diyan natin yan nilalagay bago tayo nagko-code ng code sa loob ng method. Okay? So, ini-import natin yan. Ibig sabihin guys, pag ini-import natin, okay, itong import scanner kasi, lalagay ko sa baba, siya ay isang class or blueprint, okay, or template. Yan. Kumbaga, pag sinabi natin na class na blueprint or template, yung scanner guys ay isang predefined. Okay? Pag sinabi natin predefined, parang ready to use or kumbaga, gawa na siya, gagamitin mo na lang. Kaya nga ang ginagawa natin, ini-import na lang natin siya. So, anong ginagawa ni import? Okay? Anong ginagawa niyan? So, tinatawag natin yan para makagawa tayo ng scanner object. Okay? To create scanner object. So, para saan yung scanner object? So, yun yung magbabasa. Input scanner. Okay? Kumbaga, gusto mo ng program na merong user input, so kailangan mo nang mag-create ng scanner object. At yung scanner object, ang plano para magawa yun or ang blueprint para hindi mo na i-hard code is itong Java utility.scanner. So, dahil ready to use na to, okay, so i-import na lang natin. Okay, ngayon, ang tanong, ngayon na na-import na natin at naintindihan na natin yung import scanner, paano natin to i-code? So, punta tayo sa loob ng ating method. So, ready na yung ating method dito, no? Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na mas-subscribe? If oo, sana mag-subscribe kayo sa amin kasi almost 70% ng mga nanonood sa channel na to is hindi nakasubscribe. So, malaking tulong po sa amin kapag ka nag-subscribe kayo kasi nabuboost yung aming motivation na magpatuloy sa paggawa ng mga tutorial videos. Yun lang guys, subscribe and like the video. Thank you so much. Balik na tayo sa tutorial. Ang una natin gagawin is kailangan nating mag-create ng scanner object. So gusto ko lang tandaan ninyo itong line of code na to guys. Di nyo kailangan masyadong intindihan. Basta tandaan ninyo. Pag may user input tayo, gagawa tayo lagi ng scanner object at ito yung code na lagi natin ginagamit. Okay, so yung iba gumagamit ng SC pero sa akin ito. Doon tayo sa pinaka-fundamentals. Maglalagay ka dyan ng scanner, tapos input, okay? Scanner input equals new scanner, ayan, tapos system.in, and then end of the statement. So, lilitan ko ng konti, ayan. So, itong line of codes na to guys, ito yung lagi nating mini-mention kapag ka meron tayong user input. So, lagay tayo ng comment. This is a scanner object, sabihin na lang natin. Itong system.in guys, ito yung magbabasa. Okay, siya yung nakikinig dun sa keyboard input. Tandaan niyo yan. Listen and reads the input. Yan. Alin dito? Yung system in. Ito. So, ngayon, na na-declare na natin yung system in, kumbaga, parang sa microphone, tinurn on na natin yung mic. Pero wala pang nagsasalita. Pero nakikinig na siya. Okay? Ngayon, since naka-turn on na yan, anong next natin gagawin? For example, may program ka, tapos nag-aabang siya ng input sa user, anong next mong gagawin? Kunyari, na-declare mo na yung scanner object. O, di ang next mong gagawin, bibigyan mo yung user ng instruction. So, magsi-system out tayo dito. System.out.print. Okay? So, anong instruction? Depende kung ano yung gusto mong hingin sa user. For example, enter your name. Ayan, enter your name. Then, end of the statement. So, lalabas ngayon yan. Okay? Pag nirun natin to, makikita ninyo lalabas yung enter your name. Ayan. Pero nag-end agad kasi hanggang doon pa lang yung code natin. Okay? So pinapakita ko lang sa inyo na meron na tayong instructions. Naintindihan na namin yung struggle watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yon kumpara sa mga topic
topic natin dito. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos, guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinablik. You can only access them kapag ka meron kang link. So if you're interested, guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Balik na tayo sa tutorials. Ngayon na meron tayong instructions, anong sunod na gagawin ni user? Siyempre, mag-e-enter siya ng pangalan niya. So, anong gagawin natin? So, dahil mag-e-enter siya ng pangalan niya, so kailangan meron tayong variable. Okay? Kung saan masisave yung i-enter niya na name. So, gagawa ako ng variable string. So, bakit string? So, ano ba yung name mo? Integer ba yung name mo? Diba hindi naman integer ang name? So, ang name ay isang string. So, sabihin natin yung pangalan ng variable na to is pangalan. Yeah, Tagalogin natin. String variable, pangalan yung name. Then, ang magiging value niya ay ito. So guys, tandaan nyo to lagi ha. Itong word na to, ay itong code na to guys. Input that next line. Ayan. Then, lalagay ka ng parenthesis, end of the statement. So ano tong input that next line? Ito guys ay isang method. Okay? Or reference method. Ayan, reference method. So, built-in na din to. Kumbaga, tinatawag na lang din natin. Okay? Ang mangyayari dito guys is parang reference siya. Kung ano yung i-enter ni user na name, babasahin ng ating scanner object, itong system in. Papakinggan niya yon. Pag napakinggan niya yon, masisave yon dito. Paano? Using the reference. So, i-reference niya dun sa variable. Kaya nga siya reference method. Okay? Kumbaga, parang tapos niya mapakinggan or ma-accept yung input ni user, ipapasa niya ngayon or isi-send niya, i-divert niya. Saan? Dun sa variable. Kaya ang magiging value ng string na pangalan is kung ano yung input ni user. Ngayon sabihin natin nakapag-input na at na-reference na rin dun sa variable na pangalan. String variable na pangalan. Ano ngayon mangyayari? Paano natin malalaman na talagang na-reference niya ng tama or na-save niya talaga? Eh di, isi-system out natin. Ang alin? Yung variable na pangalan. Okay? Hindi naman natin yan pwedeng pakiramdaman. Okay? System out natin to check kung talaga ba na reference niya at nabasa ng ating system in yung i-enter ni user na pangalan. Okay? Then, lagyan ko lang ng konting concatenation. So, hindi ko pa ito natuturo. Sa next video, ito yung pag-aaralan natin. Okay? Paano yan, guys? So, maglalagay ka lang ng string literal dito. Ipa-plus mo yung variable. Yan. So, sa next video, maintindihan niyo yung concatenation. So, papakita ko lang to sa inyo to show you na talagang na-save yung input natin dun sa variable. Sabihin natin, ang pangalan mo ay tapos yung pangalan na variable. Ngayon, i-run natin. Tingnan natin kung gagana. Oh, I have a mistake. So, hindi to, yung next line guys, hindi siya big letter N. Sorry. Small letter N siya. I-run ko ulit. Ayan. So, lumabas yung enter your name. Ngayon, enter ko dito, si Mark. Kasi si Mark yung pinakasikat na estudyante sa lahat. So, enter your name. Mark. Then, pag enter ko, ang pangalan mo ay Mark. So, medyo i-jeje pa natin ng konti. Enter your name, Mark06. So, ang pangalan mo ay Mark06. Nakuha ninyo guys, so ganyan ginagamit yung import scanner or yung ating user input. So, I hope may natutunan kayo guys. And gusto ko lang din kayong i-remind guys kung meron kayong natututunan. Please, wag kayong mag-thank you sa akin or wag kayong magsabi na, thank you idol. Ayoko nang ganun guys. Pinakamaganda guys is mag-comment na lang kayo ng salamat sa Diyos or thank God. Kasi gusto ko kayong i-remind na kung mayroon man tayo naiintindihan, kung mayroon tayong nauunawaan or karunungan or kaalaman, lagi natin tatandaan na yung karunungan, yung unawa at yung kaalaman, yun ay galing sa Diyos. Okay? So, yun lang naman yung gusto kong i-remind sa inyo. And then again, I hope may natutunan kayo. And if you do guys, please don't forget to subscribe. Thank you so much. See you on my next tutorial.